Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagiging isang magulang? May mga pagkakataong ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi matatagpuan sa panloloko ng isang kaaway, kundi sa katahimikan ng sarili nating tahanan. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Alab, isang taong inakala niyang naibigay na niya ang lahat para lang matuklasan na ang pinakamahalaga niyang yaman ay unti-unti na palang winawasak sa loob mismo ng kanyang paraiso. Napakaganda ng takbo ng araw para kay Alab de Villa. Isang malaking kontrata ang kanyang naisara. Isang tagumpay na muling nagpatunay kung bakit siya ang hari ng kanyang industriya. Habang minamaneho niya ang kanyang mamahaling sasakyan pauwi sa Villa Silangan, isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Hindi dahil sa milyon-milyong pisong kikitain ng kumpanya, kundi dahil sa maliit na kahon na nakapatong sa passenger seat sa kanyang tabi. Isa itong music box, gawa sa kamay, na may figura ng isang munting anghel na may pilay sa pakpak. Naalala niya ang anak na si Sinag. Sa sobrang abala niya nitong mga nakaraang buwan, pakiramdam niya'y marami na siyang pagkukulang. Ang regalong ito, sa isip niya, ay isang maliit na paraan para bumawi. Inasam niya ang sandaling makita ang nangiti sa mukha ng kanyang 8 taong gulang na anak kapag binuksan nito ang kanyang regalo. Pagpasok ng sasakyan sa dambuhalang gate na ng Villa Silangan, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Karaniwan, naririyan ang mga kasambahay na nag-aabang o di kaya'y ang matamis na boses ng kanyang asawang si Mahalina. Ngunit ngayon, tanging ang tunog ng gulong sa graba ang kanyang naririnig. Mahalina, Sinag. Tawag niya pagpasok sa mansyon. Ang boses niya'y umaling-awngaw sa malawak na sala, ngunit walang sagot na bumalik. Kumunot ang kanyang noo. Ang kaaya-ayang pakiramdam na dala niya kanina ay unti-unting napalitan ng bahagyang pag-aalala. Nasaan sila? Bakit parang walang tao? Dala ang regalo, nagsimula siyang maglakad papasok. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay tila napakalakas sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Aakyat na sana siya sa hagdanan nang may marinig siyang isang tunog mula sa itaas. Hindi ito malakas. Sa katunayan, halos pabulong lang. Isang hikbi, isang pigil na iyak. Kasunod nito ang isang boses. Isang boses na kilalang kilala niya. Ngunit may tono itong hindi pa niya kailanman naririnig. Malamig, malupit, at puno ng pagkamuhi. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag kang haharang-harang sa dinadaanan ko. Wala ka na ngang silbi. Pabigat ka pa. Ang boses ni Mahalina. Nanigas si Alab sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya'y nagsimulang kumabog ng napakabilis. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang umakyat ng hagdan. Sinusundan ng pinanggagalingan ng tunog, ang kwarto ni Sinag. Habang papalapit, lalong nagiging malinaw ang bawat salita. Tingnan mo yang sarili mo. Isang inutil, isang pagkakamali. Akala mo ba mahal ka ng tatay mo? Ginagawa ka lang niyang palamuti sa bahay na to para magmukha siyang mabuting tao. Kasunod noon ay ang tunog ng isang sampal, isang malakas na sampal. At doon, nawala ang lahat ng kontrol ni Alab. Ang pag-iisip niya ay nagdilim. Ang tanging nakikita niya ay pula. Isang kulay ng galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakalak ito. Hindi na siya nag-isip pa. Buong lakas niyang sinipa ang pinto. Sa ikalawang sipa, bumigay ang trangka at bumukas ito nang may nakakayanig na kalabog. At ang tanawin sa loob, ang tuluyang dumurog sa mundo ni Alab. Nakatayo si Mahalina, ang kanyang magandang mukha ay nababalutan ng isang pangit na ekspresyon ng galit. Ang isang kamay niya ay mahigpit na nakasabunot sa buhok ni Sinag na nakaluhod sa sahig,
nanginginig sa takot. Sa pisngi ng bata ay may isang malinaw na pulang marka ng kanyang palad. Si Sinag, ang kanyang munting anghel, ay umiiyak nang walang tunog. Ang mga luhay bumabagsak sa kanyang damit. Nang makita siya ni Mahalina, hindi ito nagulat, hindi ito natakot. Bagkus, isang ngisi ang sumilay sa mga labi nito. Isang mababang ungol ang kumawala sa lalamunan ni Alb. Isang tunog na hindi nagmula sa isang tao, kundi sa isang halimaw na nagising. Sa isang iglap, nasa pagitan na siya ni Mahalina at ng kanyang anak. Tinulak niya ang asawa palayo ng buong lakas, dahilan para matumba ito sa sahig. Mabilis niyang binuhat si Sinag, niyakap ito ng mahigpit. Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan ng bata, ang maliliit nitong kamay na kumapit sa kanyang damit na para bang iyon na ang huling pag-asa nito sa buong mundo. Tapos ka na. Ang malamig na boses ni Mahalina ang pumutol sa sandali. Dahan-dahang tumayo si Mahalina, pinagpagan ang kanyang damit na para bang walang nangyari. Tiningnan niya si Alab ng diretso sa mata. Walang bahid ng pagsisisi o takot. Tinitigan siya ni Alab. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. Hindi niya mahanap ang mga salita. Ang tanging gusto niyang gawin ay ngumisi si Mahalina, isang ngising nakakakilabot. Nakita mo na pala? Sabi nito sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Huwag kang mag-alala. Hindi pa yan ang lahat, Alab. Ang mga huling salita ni Mahalina ay parang lason na nanuot sa pandinig ni Alab. Hindi pa yan ang lahat. Ang ibig sabihin ba nito, ang nasaksihan niya ay isa lamang sa maraming beses na sinaktan nito ang kanyang anak? Ang isiping iyon ay isang nagbabagang bakal na itinusok sa kanyang dibdib. Bumaling siya kay Mahalina. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nanginginig sa galit. Umalis ka, sabi niya sa isang boses na mababa at puno ng panganib. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Isang tawa ang kumawala kay Mahalina. Hindi isang tawa ng saya, kundi isang tawa ng pangungutya. Pamamahay mo? O pamamahay natin, Alab? Huwag mong kalimutan, kasal tayo. Tapos na tayo, mariing sagot ni Alab, habang mas hinigpitan ang yakap sa nanginginig na si Sinag. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa anak ko kahit kailan. Nagkibit balikat lamang si Mahalina. Sa halip na matakot, tila nasiyahan pa ito sa nangyayari. Naglakad ito papunta sa walk-in closet nito at ilang saglit pa, lumabas itong hila-hila ang isang maleta. Pagdaan nito sa harap ni Alab, sinadya nitong banggain ang kanyang balikat. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo, Alab. Bulong nito, sapat lang para marinig niya. Mag-ingat ka sa mga pinagkakatiwalaan mo. Baka isang araw, ang inaakala mong pader na magpoprotekta sa'yo ang siya palang babagsak sa ulo mo. At sa huling sulyap na yon, tumalikod na ito at tuluyang umalis. Ang tunog ng papalayo nitong mga hakbang at ang pagsara ng pinto sa ibaba ay nag-iwan ng isang nakabibiinging katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas masakit, mas mabigat, kaysa sa sigawan nila kanina. Nang mawala na si Mahalina, saka lamang ibinaling ni Alab ang buong atensyon sa kanyang anak. Anak, okay ka lang ba? Tanong niya. Ang boses ay basag. Dahan-dahan niyang sinubukan na tingnan ang mukha ng bata. Ngunit mariin itong isinubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Tumatangging tumingin sa kanya. Shhh! Wala na siya, anak. Ligtas ka na. Bulong niya, hinahaplos ang buhok nito. Dahan-dahan niyang inilayo ang bata para suriin ang pinsala. Nang makita niya ang namumulang marka sa pisngi ni Sinag, isang panibagong bugso ng galit at pagsisisi ang bumayo sa kanyang dibdib. Masakit ba, anak? Halika, gagamutin natin.
Akmang hahawakan niya ang pisngi nito nang biglang umigtad si Sinag. Napapikit ito nang mariin at napaurong na para bang inaasahan ang isa pang sampal mula sa kanya, mula sa sarili niyang ama. Ang kilos na yon ay may masakit pa kaysa sa 1,000 sampal para kay Alab. Ang takot sa mga mata ng sarili niyang anak, takot na nakadirekta sa kanya, ay isang katotohanang halos ikabaliw niya. Doon niya napagtanto. Sa mga mata ni Sinag, lahat ng matatanda ay potensyal na banta. At sa sobrang pagkawala niya, napabilang na rin siya sa mga taong kinakatakutan nito. Parang may bumiyak sa loob ni Alab. Napaluhod siya, yakap pa rin ang anak. At doon nagsimulang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi na ito luha ng galit, kundi luha ng purong pagsisisi. "Patawarin mo si Daddy, anak," sabi niya sa basag na tinig. "Patawarin mo ako. Patawarin mo si Daddy. Wala ako. Wala ako sa tabi mo para protektahan ka." Paulit-ulit niyang sinabi ang mga salitang iyon. Habang marahang hinahaplos ang likod ng bata, umaasang maipadama ang pagsisising hindi kayang isalarawan ng mga salita. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niyang gumalaw si Sinag. Dahan-dahan itong humarap sa kanya. Ang mga mata nito'y puno pa rin ng luha, ngunit wala na ang matinding takot. Napalitan iyon ng isang uri ng pagkalito na para bang naguguluhan kung bakit umiiyak din ang kanyang ama. Hinawakan niya ang kamay ng ama. Isang maliit na gesto, ngunit para kay Alab, iyon na ang pinakamakapangyarihang pagpapatawad na natanggap niya sa buong buhay niya. Huminga siya ng malalim, pinipilit na kumalma para sa kanyang anak. "Halika, anak," sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. "Kailangan mong magpahinga." Binuhat niya si Sinag at inihiga sa kama. Kinuha niya ang first aid kit at maingat na nilagyan ng cold compress ang pisngi nito. Hindi na muling umigtad si Sinag. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya. Ang mga mata'y tila nagtatanong. Tila sinusuri kung ang pagbabagong loob niya ay totoo. Naupo si Alab sa gilid ng kama. Hawak ang kamay ng anak. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng matagal. Walang nagsasalita. Sa katahimikang iyon, nagsimulang magproseso sa isip ni Alab ang lahat. Ang bawat business trip na pinuntahan niya, ang bawat gabing umuwi siya ng late, ang bawat pagkakataong mas pinili niya ang cellphone kaysa sa pakikipaglaro sa anak niya. Akala niya, ang pagbibigay ng marangyang buhay ay sapat na. Ngayon niya nakikita. Habang nagbibigay siya ng mundo sa kanyang anak, may isang demonyong unti-unting sumisira sa kaluluwa nito sa loob mismo ng kanilang tahanan at wala siyang kaalam-alam. "Daddy," ang munting tinig ni Sinag ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. "Bakit, anak?" Nag-atubili ito sandali. At sa pagitan ng mga hikbi, lumabas ang mga salitang tuluyang gumuho sa natitirang lakas ni Alab. Sabi po ni Tita Mahalina, pabigat daw po ako. Kaya raw po kayo laging wala. Kasi ayaw niyo akong makita. Ang bawat salita ay parang isang matulis na karayom na tumutusok sa puso ni Alab. Niyakap niya ang anak ng mahigpit na para bang sa paraang yon ay mapagsasama-sama niya ang nabasag na puso nito. "Hindi totoo yun, anak," mariin niyang sabi. Ang boses ay nanginginig. "Hinding-hindi yun totoo. Mahal na mahal ka ni Daddy. Ikaw ang buhay ko, Sinag. Ikaw ang pinakamahalaga sa lahat. Patawarin mo ako kung pinaramdam ko sa'yo na hindi." Hindi sumagot si Sinag. Isinubsob lang nito ang muka sa kanyang balikat hanggang sa maramdaman niyang bumigat na ang paghinga nito. Nakatulog na ito, pagod sa pisikal at emosyonal na sakit. Maingat siyang humiwalay at kinumutan ito. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ng natutulog na anak at doon, sa tabi ng kama ni Sinag, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na babago sa lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono
ang simbolo ng kanyang pagiging abala at pagkawalay. Tinawagan niya ang kanyang personal assistant. Sir Alab, gabi na po. May problema po ba? Sagot ng nasa kabilang linya. Carla, sabi ni Alab, ang boses ay Mankas sa Taboy ay matitigas at desidido. I-cancel mo lahat ng appointments ko bukas. Lahat ng meetings. Ang board meeting sa umaga. Ang flight ko papuntang Singapore sa hapon. Cancel everything. Indefinitely. Po, sir. Pero paano po yung sa board? Napaka-importante po noon. Wala akong pakialam. Putol ni Alab. Mas importante ang anak ko. Mula ngayon, siya ang priority ko. Naiintindihan mo? Natahimik sandali si Carla bago sumagot. Yes, sir. Masusunod po. Pagkababa ng tawag, pakiramdam ni Alab ay may isang malaking tinik na nabunot sa kanyang dibdib. Pagsapit ng umaga, habang mahimbing pa ring natutulog si Sinag, sinimulan niyang ayusin ang kwarto. Gusto niyang burahin ang lahat ng alaala ni Mahalina sa silid na yon. Habang nililinis niya ang ilalim ng kama, may nasagi ang kanyang kamay. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Nang buksan niya ito, isang panibagong kirot ang kanyang naramdaman. Sa loob ng kahon ay mga sirang laruan. Isang manikang putol ang paa, isang kotseng bungi ang isang gulong. Mga laruang tila sinadyang sirain. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay ang isang lukot na papel sa ilalim. Isa itong drawing, isang drawing ng pamilya. Nandoon si Alab, nakangiti. Katabi niya si Sinag, hawak ang kanyang kamay. Ngunit sa espasyo kung nasaan dapat si Mahalina, walang mukha, walang tao. Tanging isang makapal at magulong guhit ng itim na krayola na para bang ibinuhos doon ang lahat ng galit at takot ng isang bata. Ang mga sumunod na araw sa Villa Silangan ay binalot ng isang bagong uri ng katahimikan. Hindi na ito ang katahimikang nakakakilabot na dala ng presensya ni Mahalina, kundi isang katahimikang mabigat. Puno ng mga bagay na hindi masabi. Si Alab ay naging isang multo sa sarili niyang pamamahay, sinusubukang gawin ang lahat para maibalik ang kahit katiting na sigla sa kanyang anak. Ngunit sa bawat pagkakataon, siya'y nabibigo. Sinubukan niyang basahan ito ng kwento, ngunit mananatili lang nakatingin sa kawalan si Sinag. Inilabas niya ang mga pinakamahal na laruan, ngunit hindi man lang nito ginagalaw. Nagluto siya ng mga paborito nitong pagkain, ngunit ilang subo lang ang kinakain nito. Si Sinag ay naroon sa kanyang harapan, isang katawang humihinga, ngunit ang kanyang diwa, ang kanyang kaluluwa, ay tila nasa isang malayong lugar na hindi kayang abutin ni Alab. Ang dating makapangyarihang Alab de Villa, ang lalaking kayang magpatakbo ng isang korporasyon sa isang tawag lang, ay wala na. Sa kanyang lugar ay isang amang desperado, isang amang walang silbi sa harap ng sakit na hindi nakikita. Bawat araw na lumilipas, lalo niyang nararamdaman ang kanyang pagkukulang. Ang pag-ibig niya ay hindi sapat. Ang pagsisisi niya ay hindi sapat. Napagtanto niya sa kauna-unahang pagkakataon na may mga sugat na hindi kayang gamutin ng pagmamahal lamang. Kailangan niya ng tulong. Matapos ang isang masusing paghahanap, isang pangalan ang laging lumalabas sa mga rekomendasyon. Diwa Cruz, isang child therapist na kilala sa kanyang mahinahon at epektibong pamamaraan. Sa kabila ng pag-aalinlangan, alam ni Alab na wala na siyang ibang pagpipilian. Ang opisina ni Diwa Cruz ay malayong malayo sa inaasahan ni Alab. Hindi ito malamig at klinikal. Sa halip, pagpasok nila, para silang pumasok sa isang malaking yakap. Ang silid ay maliwanag, puno ng mga makukulay na unan, mga libro, at mga arts and crafts sa bawat sulok. Amoy bagong lutong cookies at tsaa. Magandang hapon, Alab, Sinag. Bati ng isang babaeng may malumanay na ngiti. Si Diwa ay bata pa. Marahil nasa early 30s, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroong lalim at pag-unawa na higit pa sa kanyang edad.
Lumuhod ito para maging kapantay ni Sinag na noon ay mahigpit na nakakapit sa binti ng ama. "Hello, Sinag," sabi ni Diwa sa malambing na tinig. "Ang ganda naman ng sapatos mo. Paborito ko ang kulay na yan." Walang naging tugon mula kay Sinag. Lalo lang itong nagtago sa likod ng ama. Tumayo si Diwa at ngumiti lang. Kumuha ito ng isang malaking sketchpad at isang kahon ng crayons mula sa estante at umupo sa isa sa mga beanbag sa sahig. "Alam mo, paborito kong gawin to kapag pakiramdam ko hindi maintindihan ng mundo ang nasa loob ko," sabi ni Diwa na para bang sa sarili lang niya nakikipag-usap. Sa pagguhit, kahit hindi ako magsalita, na ipapakita ko kung ano ang kulay ng puso ko sa araw na to. Nagsimula siyang gumuhit at ganoon ang naging takbo ng buong oras, tahimik. Si Alab ay hindi mapakali. Ganito lang ba? Sayang ang oras, sayang ang pera. Kailangan ng anak niya ng lunas, hindi ng isang drawing session. Nang matapos ang oras, tumayo si Diwa. "Okay, hanggang dito na lang muna tayo para sa araw na ito." "Ganito lang?" Hindi napigilang tanong ni Alab. Walang nangyari. Ngumiti si Diwa at tinanguan siya papunta sa labas ng playroom. "Alab," panimula nito nang sila na lang dalawa. "Naiintindihan ko ang pagkadismaya mo. Sanay kang mag-ayos ng problema. Sanay kang magbigay ng utos at makita agad ang resulta. Pero ang trauma ay hindi isang sirang makina na kailangan lang ng tamang piyesa." Huminga ito ng malalim. Sa ngayon, si Sinag ay parang isang halamang binagyo. Kung susubukan mong pilitin ang mga sanga niyang tumuwid, lalo lang siyang mababali. Ang kailangan niya ngayon ay hindi pilitin, kundi damayan. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Alab. Ang pagiging mainipin mo, ang pagnanais mong ayusin siya agad, nararamdaman niya yon. Nakakadagdag yon sa pressure na nararamdaman niya. You are trying to fix a wound by shouting at it to heal. Tumama ang mga salita ni Diwa kay Alab na parang sampal. "Ano ang dapat kong gawin?" tanong niya. Sa wakas ay tinatanggap ang sariling kawalan ng alam. "Umuwi kayo," sabi ni Diwa. At sa halip na subukan siyang kausapin, subukan mong pakinggan ang kanyang katahimikan. Kung nakatingin siya sa bintana, umupo ka sa tabi niya at tingnan niyo rin ang bintana. Huwag kang magtanong. Huwag kang magsalita. Ipadama mo lang sa kanya na kasama mo siya sa katahimikang yon. That's the first step. Pag-uwi nila, iyon mismo ang ginawa ni Alab. Nadatnan niya si Sinag na nakaupo sa may bintana ng sala, nakatingin sa mga dahon na nililipad ng hangin. Sa halip na pilitin itong maglaro o kumain, kumuha si Alab ng isang upuan at tahimik na umupo sa tabi nito. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong. Umupo lang siya roon, pinapanood ang parehong mga dahon na pinapanood ng kanyang anak. Dama niya ang pagkailang sa simula. Ang utak niya ay sumisigaw na dapat may gawin siya. Ngunit pinilit niyang manatili. Lumipas ang ilang minuto. At sa gitna ng katahimikang yon, may nangyaring himala. Naramdaman niya ang marahang paglapat ng isang maliit na kamay sa ibabaw ng kamay niya. Napatingin siya pababa. Ang kamay ni Sinag, maliit at mainit, ay nakapatong sa kanya. Hindi ito nagsalita. Hindi ito tumingin sa kanya. Ngunit ang simpleng pagdampi na yon ay nagsabi ng lahat. Iyon ang kauna-unahang pagkilos na kusa nitong ginawa para sa kanya simula noong gabing iyon. At para kay Alab, ang munting haplos na yon ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita. May mga araw na nararamdaman ni Alab ang marupok na pag-asang nagsisimulang sumibol sa kanyang dibdib. Ang mga payo ni Diwa ay naging Biblia niya. Natutunan niyang maupo sa katahimikan, natutunan niyang maging isang presensya sa halip na isang solusyon. At unti-unti, nakikita niya ang resulta. Isang hapon, sa kanilang therapy session,
Habang si Diwa ay tahimik na nag-aayos ng mga libro, ibinigay ni Sinag kay Alab ang isang piraso ng papel. Isa itong guhit. Isang maliit, nanginginig na guhit ng isang dilaw na bulaklak na may berdeng tangkay. Sa ilalim nito ay 2 stick figures na magkahawak kamay. "Sino to, anak?" tanong ni Alab. Ang puso'y tumatalon sa tuwa. Itinuro ni Sinag ang mas malaking figure at pagkatapos ay sa mas maliit. Hindi ito nagsalita, ngunit sapat na yon. Ang simpleng guhit na yon, ang unang positibong bagay na nilikha ni Sinag sa loob ng maraming linggo. Para kay Alab, ang bulaklak na yon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng tropeyo ng tagumpay na natanggap niya sa buong buhay niya. Sa wakas, may sinag na ng liwanag. Dala ng panibagong pag-asa, nagpasya si Alab na tuluyan ng burahin ang lahat ng bakas ni Mahalina sa Villa Silangan. Habang nagliligpit siya sa dating kwarto nila, gusto niyang itapon ang lahat ng bagay na magpapaalala sa kanya ng babaeng sumira sa kanilang buhay. Binuksan niya ang walk-in closet at sinimulang alisin ang mga damit, sapatos at bag na naiwan nito. Sa pinakasulok ng aparador, sa ilalim ng tumpok ng mga luma at hindi na ginagamit na kahon, may nakita siyang isang handbag na hindi pamilyar sa kanya. Isa itong simpleng itim na bag, malayong malayo sa mga mamahaling gamit na laging dala ni Mahalina. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, wala itong lamang wallet o makeup. Tanging isang bagay lang, isang cellphone. Kumunot ang noo ni Alab. Hindi ito ang mamahaling telepono na laging gamit ni Mahalina. Isa itong luma at murang modelo. Bakit may pangalawang telepono ang asawa niya? At bakit ito nakatago? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Dinala niya ang telepono sa kanyang opisina sa bahay at sinubukang buksan ito. Laking gulat niya, wala itong password. Tila sa sobrang kampante ni Mahalina, hindi na nito naisip na kailangan pa itong protektahan. Ang unang bumungad sa kanya ay ang inbox. Puno ito ng mga mensahe mula sa iisang numero lang, isang numerong hindi nakasave sa contacts. Binuksan niya ang pinakaunang mensahe. "Kamusta ang unang linggo? Umuubra ba ang plano?" Napakunot ang noo ni Alab. "Plano? Anong plano?" Nag-scroll pa siya. "Report! Ang target ay laging wala sa bahay. Madaling pasunurin ng bata. Nagsisimula na siyang matakot sa akin. This is easier than I thought." Nanlamig ang buong katawan ni Alab. Ang target ay siya. At ang bata? Si Sinag. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang bawat mensahe ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Progress update. The girl is the key. Nagsisimula na siyang maniwala na pabigat siya. Break her and you break him. Simple as that. Good. Ipakita mo ang mga pekeng financial reports sa office table niya. Kailangan nating guluhin ang isip niya sa negosyo para hindi niya mapansin ang nangyayari sa bahay. Diyos ko, ang mga gabing umuuwi siyang problemado dahil sa mga maling numero sa report. Planado pala ang lahat. At habang papalapit siya sa mga pinakabagong mensahe, ang galit sa kanyang dibdib ay napalitan ng purong lagi. Nagsususpetsa na siya. Be careful. Huwag kang mag-iwan ng bakas. Sagot ni Mahalina. Relax. The man is a fool. Masyado siyang bulag sa pera at tagumpay. He won't see a thing. Ako nang bahala sa anak niya. Nabitawan ni Alab ang telepono. Nahihilo siya. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng pinatuloy niya sa kanyang tahanan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang anak ay isang ahas, isang espiya, isang halimaw na may ibang amo. Pinulot niya muli ang telepono. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit. Kailangan niyang malaman kung sino. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Nag-scroll siya hanggang sa dulo, naghahanap ng pangalan, ng kahit anong palatandaan. At doon,
Sa isa sa mga huling mensahe, nakita niya ito. Magaling, Mahalina. Malapit na nating makuha ang lahat. Ipapalasap ko kay Devia ang ginawa niya sa pamilya ko. Manonood siya habang guguho ang lahat ng pinaghirapan niya. Javier Santiago. Javier Santiago. Ang kanyang pinakamalaking karibal sa negosyo. Ang lalaking ilang taon na niyang kalaban. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong. Hindi ito simpleng pagmamaltrato. Hindi ito simpleng galit ng isang madrasta. Ito ay isang planadong pag-atake, isang demolisyon. At ang ginamit nilang pambasag na bola ay ang kanyang inosenteng anak. Nanginig ang kanyang panga sa tindi ng galit. Ngunit bago pa man niya maisip kung ano ang susunod niyang gagawin, napansin niya ang pinakahuling mensahe na natanggap ng telepono, ilang araw lamang matapos niyang paalisin si Mahalina. Ang mensaheng hindi pa nababasa. Binuksan niya ito. Tapos na siya. Malapit na siyang bumagsak. Ihanda mo ang huling bira. Wasakin ng Devilla Corp mula sa ugat. Ang pagkatuklas sa katotohanan ay hindi nagdulot ng kapanatagan kay Alab. Sa halip, nag-iwan ito ng isang nagyeyelong galit sa kanyang sistema. Hindi na ito ang bulag na galit na naramdaman niya noong gabing iyon. Ito ay isang galit na may pangalan at mukha. Javier Santiago. Sa mga unang oras matapos basahin ang mga mensahe, ang tanging tumatakbo sa isip niya ay paghihiganti. Gusto niyang tawagan ang kanyang mga abogado, ang kanyang security team, at durugin si Javier sa paraang hindi pa nito narana. Ngunit sa tuwing hahawakan niya ang telepono para magsimula ng gera, isang imahe ang pumipigil sa kanya. Ang mukha ni Sinag habang binibigay sa kanya ang guhit ng isang bulaklak. Ang digmaan para sa Devilla Corp ay ang digmaang alam niya. Ang digmaang sanay siyang labanan at ipanalo. Ngunit ang digmaan para sa kaluluwa ng kanyang anak ay bago at alam niyang ito ang digmaang hindi niya kayang matalo. Ang huling mensahe ni Javier ay isang babala at hindi nagtagal. Naramdaman na ni Alab ang unang bugso ng pag-atake. Nagsimula ito sa isang tawag mula sa kanyang CFO. Alab, may kakaibang nangyayari sa stock market. Mayroong malaking pagbenta ng shares natin, sapat para pabagsakin ang presyo. Parang may nagmamanipula. Sinundan ito ng sunod-sunod na tawag. Mga investor na nag-aalala, mga board member na humihingi ng paliwanag. Napilitan si Alab na magpatawag ng isang emergency online meeting. Doon mismo sa kanyang home office. Anong nangyayari, Alab? Tanong ng isa sa mga board members sa screen ng kanyang laptop. Our stocks are plummeting. Sinubukan ni Alab na maging kalmado. Ang Alab de Villa na kilala nila. Ang palaging may control. It's a coordinated attack. Sabi niya, ang panga ay naninigas. Someone is trying to devalue the company. We hold our ground. Huwag kayong magbebenta. This is a scare tactic. Ngunit habang nagsasalita siya, nakikita niya ang pagdududa sa mga mata nila. Ang takot. At sa loob-loob niya, kumukulo ang kanyang dugo. Si Javier, nagawa nitong maghasik ng takot kahit sa mga pinakamatatag niyang kasama. Matapos ang isang oras ng tensyonadong pag-uusap, tinapos niya ang tawag. Sa isang iglap, ibinagsak niya ang takip ng kanyang laptop nang may malakas na kalabog. Napasabunot siya sa sariling buhok, ang postura ng isang CEO ay nawala. At ang natira ay isang lalaking pagod, galit, at nasa bingit ng pagkasuklam. Tumingin siya sa bintana, ang mga matay nagdidilim sa galit. Iniisip kung paano niya babawiin ang lahat. Daddy? Isang maliit na tinig ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon si Alab. Nakatayo sa may pintuan ng kanyang opisina si Sinag. Nakayakap sa kanyang paboritong unan. Ang mga matay malawak at puno ng isang emosyong kinatatakutan ni Alab na makita. Takot. Hindi takot sa kung anuman. Takot sa kanya. Ang itsura niya sa sandaling iyon. Ang nakakuyom na panga.
Ang nanlilisik na mga mata, ang tensyonadong katawan, ay ang parehong itsura ng galit na nakita ni Sinag kay Mahalina. Sa mga mata ng bata, ang kanyang ama ay nagiging halimaw na katulad ng babaeng nanakit sa kanya. Nakita ni Alab ang bahagyang pag-atras ni Sinag, ang paghigpit ng yakap nito sa unan. At sa isang iglap, ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib ay biglang namatay, na para bang binuhusan ng isang baldeng nagyayelong tubig. Napalitan iyon ng matinding kahihiyan. Sinag, "Anak," sabi niya. Pilit na pinapalambot ang kanyang boses at itsura. Lumuhod siya para maging kapantay nito. "Okay ka lang? May kailangan ka ba?" Umiling lang si Sinag, hindi pa rin lumalapit. Tumalikod ito at tahimik na naglakad palayo. Sinundan siya ng tanaw ni Alab at pakiramdam niya'y isang punyal ang muling itinarak sa kanyang puso. Ang digmaan sa labas ay nagsisimula ng pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Ang laso ni Javier ay nagsisimula ng kumalat, hindi lang sa kanyang kumpanya, kundi pati na rin sa relasyon nila ng kanyang anak. Sa sumunod nilang therapy session, agad itong napansin ni Diwa. Si Sinag ay mas tahimik kaysa dati. Muli itong bumalik sa pagiging mailap. Habang naglalaro si Sinag sa isang sulok, kinausap ni Diwa si Alab. "May nangyari ba sa bahay nitong mga nakaraang araw, Alab?" "Wala naman," mabilis niyang sagot. "Busy lang sa trabaho. May kaunting problema sa kumpanya." Tinitigan siya ni Diwa, ang mga matay tila nakikita, ang nasa likod ng kanyang mga pader. Ang mga bata ay parang espongha, Alab. Sinasipsip nila ang emosyon sa paligid nila, lalo na mula sa mga taong pinakamahalaga sa kanila. Ang stress na dala mo mula sa trabaho, nararamdaman niya. Ang galit na pilit mong tinatago, nakikita niya. Huminga ito ng malalim. Ikaw ang panahon niya, Alab. Kung maulan at makulog ka, hindi siya pwedeng maging maaraw. Ang negatibong enerhiya na dala mo, iyon ang nagpapaurong sa kanya. "Ano ang gagawin ko?" tanong ni Alab. Ang boses ay puno ng pagkatalo. "Hindi ko pwedeng talikuran ang kumpanya. Pinaghirapan ko yon, pero hindi ko rin pwedeng pabayaan ang anak ko. Nasa digmaan ka sa dalawang larangan, Alab," sabi ni Diwa sa isang seryosong tinig. "Pero kailangan mong pumili kung alin ang hindi mo kayang matalo. Dahil kung susubukan mong manalo sa pareho, baka pareho mo silang ikatalo." Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Alab habang pauwi sila. Pagod siya, litong-lito. Habang nagmamaneho, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang news alert. Kinuha niya ito at binasa ang headline. Santiago Corp. Naglunsad ng hostile takeover bid laban sa De Villa Empire. Nabitawan niya ang manibela. Ang digmaan ay hindi na palihim. Lantaran na. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita si Sinag sa likod. Tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Walang kamalay-malay sa bagyong unti-unting sumisira sa mundo nila. Ang anunsyo ng hostile takeover ni Javier Santiago ay parang isang deklarasyon ng giyera. Bawat araw, ang telepono ni Alab ay walang tigil sa pagtunog. Bawat email ay isang bagong problema. Ang De Villa Corp, ang imperyong binuo niya mula sa pawis at dugo, ay unti-unting kinakain ng anay. At ang pinakamasakit pa, ang anay na yon ay ipinasok mismo ng babaeng pinatuloy niya sa kanyang tahanan. Dala-dala niya ang bigat na ito sa sumunod nilang therapy session kay Diwa. Habang si Sinag ay tahimik na nagkukulay sa isang sulok, napansin ni Diwa ang madilim na bilog sa ilalim ng mga mata ni Alab. "Mukhang hindi ka nakakatulog," sabi nito sa mahinahong tinig. "Hindi ko pwedeng talikuran ng kumpanya," sagot ni Alab, na para bang nabasa ni Diwa ang nasa isip niya. "Pero sa tuwing haharap ako sa laptop, pakiramdam ko'y tinatalikuran ko ang anak ko." Tumango si Diwa, puno ng pag-unawa. "Alab, minsan,
Para marinig natin ang pinakamahihinang tinig, kailangan nating patayin ang ingay ng mundo sa labas. Sa araw na yon, may ibang inihanda si Diwa. Mula sa isang baul, inilabas niya ang 2 hand puppets. Ang isa ay isang munting batang babae na may malungkot na mga mata, gawa sa sinulid. Ang isa naman ay isang babaeng manika na may pekeng ngingiti at matitingkad na pulang labi. Gusto niyo bang makarinig ng isang kwento? Tanong ni Diwa kay Sinag. Dahan-dahang lumapit ang bata, ang mga matay nakatuon sa mga manika. Alab, baling sa kanya ni Diwa. May observation room sa kabila. May one-way mirror doon. Gusto kong panoorin mo kami mula roon. Mahalagang makita mo ito pero mas mahalagang hindi maramdaman ni Sinag na pinapanood siya. Kahit nag-aalangan, sumunod si Alab. Pumasok siya sa maliit at madilim na silid at mula roon, kitang-kita niya ang lahat, ngunit hindi siya nakikita. Sinimula ni Diwa ang laro. Isinuot niya ang babaeng manika sa kanyang kamay. Ako si Ginang, sabi niya. Nakatira ako sa isang malaking bahay. Kinuha niya ang maliit na manika at inilapag sa harap ni Sinag. At ito naman sino kaya siya? Tinitigan lang ni Sinag ang manika. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang inabot ito at isinuot sa kanyang kamay. Hindi siya nagsalita. Isang araw, pagpapatuloy ni Diwa, umuwi si Ginang sa bahay. Pagod na pagod siya at nakita niya ang munting bata na naglalaro sa sala. Iginagalaw ni Diwa ang manikang Ginang. Pinalalakad ito palapit sa manika ni Sinag. Biglang iginalaw ni Sinag ang kanyang manika. Itinago niya ito sa kanyang likuran. Nagpatuloy si Diwa. Ano kaya ang sinabi ni Ginang sa munting bata? Katahimikan. Mula sa observation room, pinipigil ni Alab ang kanyang hininga. At pagkatapos, nagsimula ang isang pagtatanghal na walang salita. Iginagalaw ni Sinag ang manika. Ipinakita nito kung paano itinulak ng manikang Ginang ang munting bata. Ipinakita nito kung paano ito pinagalitan. Ang maliliit na kamay ng manika ay nanginginig. Ipinakita nito kung paano ito umiyak sa isang sulok. Bawat galaw ay isang patalim sa puso ni Alab. Nakikita niya ngayon ang mga eksenang hindi niya nakita, ang mga luhang hindi niya napunasan. Ang kanyang opisina sa kabilang silid ay tila isang salamin ng kanyang buhay, laging malapit, ngunit laging may pader na nakapagitan. Hindi nakikita ang totoong nangyayari. Bakit daw nagagalit si Ginang? Malumanay na tanong ni Diwa. At doon, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita si Sinag. Ngunit hindi ito ang normal niyang boses. Ito ay isang pabulong na tinig na para bang nanggagaling sa manika mismo. Isang tinig na puno ng takot. Sabi niya, hindi daw ako mahal ng tatay ko. Bulong ng manika. Ang mga salita ay simpleng-simple. Ngunit para kay Alab sa kabilang silid, ang mga ito ay parang isang malakas na pagsabog. Sabi niya, pera lang daw ang mahalaga sa kanya. Hindi na napigilan ni Alab. Napasandal siya sa pader. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Napaupo siya sa sahig. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbing gustong kumawala. Iyon pala ang laso na ipinainom ni Mahalina sa kanyang anak araw-araw. Hindi lang pisikal ang sakit, mas malala. Sinira nito ang pundasyon ng pagtitiwala ni Sinag sa nag-iisang taong dapat na maging sandalan niya. Kaya raw po niya ako pinapalo. Pagpapatuloy ng munting tinig. Para raw po matuto ako na huwag maging pabigat sa tatay ko. Nanginig ang buong katawan ni Alab. Ang bawat salita ay isang pag-amin sa kanyang pinakamalaking kasalanan, ang kanyang pagkawala. Ang kanyang pagiging abala ang naging patunay sa lahat ng kasinungalingan ni Mahalina. Sa loob ng therapy room, hinawakan ni Diwa ang kamay ni Sinag na may suot na manika. Wala sa mga yun ang totoo, Sinag.
Tumingin si Sinag kay Diwa, ang mga matay puno ng luhang nagbabadyang tumulo. At sa pamamagitan muli ng manika, ibinato nito ang isang tanong na tuluyang bumasag sa puso ni Alab. Kasalanan ko po ba? Umuwi si Alab mula sa therapy session na yon na may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang liwanag ng pag-asa, kundi ang malamig at matalim na kislap ng isang planong nabubuo. Ang tanong ng kanyang anak ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, hindi bilang isang akusasyon, kundi bilang isang utos. Isang utos na singilin ang may kasalanan. Wala nang puwang sa puso niya para sa awa o pag-aalinlangan. Ang digmaan para sa De Villa Corp ay negosyo. Ngunit ang digmaan para sa katarungan ni Sinag ay personal. At sa personal na digmaan, handa siyang gamitin ang lahat ng sandata, kahit pa ang pinakatuso. Kinabukasan, sa isang tahimik na sandali, habang naglalaro si Sinag sa hardin kasama ang isang yaya, pumasok si Alab sa kanyang opisina at kinuha ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ni Mahalina. Huminga siya ng malalim, pinakawalan ng lahat ng galit, at isinuot ang isang maskara ng pagkatalo. "Hello?" Sagot ng nasa kabilang linya. Ang boses ay may halong pagkagulat at pagtataka. "Mahalina," sabi ni Alab. Ang boses niya ay sadyang ginawang basag at puno ng pagsusumamo. "Ako to," si Alab. Narinig niya ang isang mahinang tawa. "Oh, napatawag ka? Akala ko ba ayaw mo nang makita ang pagmumukha ko?" "Patawarin mo na ako, Mahalina," sabi ni Alab. Bawat salita ay maingat na pinili. "Nagkamali ako. Masyado akong nagpadala sa galit. Hindi ko kayang mag-isa. Bumabalik lahat ng problema. Ang kumpanya, si Sinag. Kailangan kita." Isang sandaling katahimikan. "Ano ang gusto mong mangyari?" tanong nito. Ang tono'y nagbago. Ngayon ay may bahid na ng interes. "Magkita tayo," sabi ni Alab. "Mag-usap tayo. Handa akong ibigay ang kahit ano para maayos to. Isang settlement, malaking settlement, para sa kapayapaan nating lahat. Please." Narinig ni Alab ang ngisi sa boses nito bago pa man ito sumagot. "Sige, sa paborito nating restaurant, bukas ng gabi. At siguraduhin mong sulit ang oras ko, Alab." Pagkababa ng tawag, napakuyom ang kamao ni Alab. Nahulog ang demonyo sa kanyang patibong. Kinagabihan, sa isang pribadong silid ng isang mamahaling restaurant, nagkita sila. Dumating si Mahalina na suot ang pinakamahal niyang bestida, ang mukha'y puno ng tagumpay. Si Alab naman ay sadyang nagsuot ng damit na tila hindi naayos, ang mukha'y may bakas ng pagod at pagkagapi. Perpekto ang kanyang itsura, isang talunang lalaki. Umupo sila. Bago pa man sila umorder, inilapag ni Alab ang kanyang telepono sa mesa, naka-screen down. Sa isang maliit na pagpindot na hindi napansin ni Mahalina, sinimulan niya ang pag-record. "So," panimula ni Mahalina, habang nagbubuhos ng wine sa kanyang kopita. "The great Alab de Villa, asking for a settlement. Anong nangyari? Hindi mo na kaya?" "Talo na ako, Mahalina," pag-amin ni Alab. Tinitingnan ito ng diretso sa mata. Ipinapakita ang lahat ng pekeng sakit na kaya niyang tipunin. "You were right. Masyado akong naging kampante." Tumawa si Mahalina. "Siyempre, palagi naman akong tama. Hindi mo lang nakita dahil masyado kang abala sa pagpapayaman mo." "Paano mo nagawa?" tanong ni Alab. "Paano naging ganito kaperpekto ang lahat? Ang pagbagsak ng stocks, ang pag-alis ng mga investor? Parang may tumulong sa'yo. Iyon na ang pain." At kinagat ito ni Mahalina ng buong buo. Sumandal ito sa kanyang upuan, ang mga matay nagniningning sa pagmamataas. "Hindi lang tulong, Alab. Isang alyansa. Hindi mo ba naiisip? Ang lahat ng ito ay mas malaki pa sa ating dalawa." "Sino?" tanong ni Alab. Ang boses ay pabulong. "Si Javier, syempre.
sabi ni Mahalina, na para bang sinasabi ang isang bagay na napakasimple. Si Javier Santiago. Ang pamilya niya ang sinira mo noon para lang makuha ang isang kontrata. Akala mo nakalimutan na niya? Ang paghihiganti ay isang pagkaing masarap kainin ng malamig, di ba? Nakinig lang si Alab, habang sa ilalim ng mesa, ang kanyang kamao ay nakakuyom ng napakahigpit na halos bumaon na ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ako ang susi, pagpapatuloy ni Mahalina, lasing na sa sariling tagumpay. Ako ang pumasok sa imperyo mo. Ako ang nagbigay kay Javier ng lahat ng impormasyon na kailangan niya. At ako? Ako ang sumira sa pundasyon mo, ang kahinaan mo. Si Sinag, bulong ni Alab. Ang inutil mong anak? Tawa ni Mahalina. Oo, siya ang pinakamadaling gamitin. Isang salita ko lang, isang tingin ko lang, nanginginig na siya sa takot. Habang ikaw, abala ka sa pagbibilang ng pera mo, unti-unti kong sinisira ang tanging bagay na dapat ay mas mahalaga pa roon. At ang pinakanakakatawa sa lahat, ni minsan, hindi mo napansin. Sapat na. Nakuha na niya ang lahat ng kailangan niya. Biglang nagbago ang anyo ni Alab. Ang dating nakayukong balikat ay tumuwid. Ang dating malungkot na mga mata ay nawalan ng emosyon at napalitan ng isang tinging kasing lamig ng yelo. Ang maskara ay nahulog na. Napansin ni Mahalina ang biglaang pagbabago. Hindi nagsalita si Alab. Dahan-dahan niyang inusod ang telepono sa gitna ng mesa. Pinindot niya ang screen at sa katahimikan ng silid, umalingaw-ngaw ang boses ni Mahalina mula sa speaker. Si Javier, syempre. Si Javier Santiago. Ang inutil mong anak? Oo, siya ang pinakamadaling gamitin. Nanlaki ang mga mata ni Mahalina. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napalitan ito ng pagkaunawa. Pagkatapos ay nanggalit na hindi pa nakikita ni Alab dati. Hayop ka, nanginginig niyang sabi. Pinatay ni Alab ang recording. Tapos na ang laro, Mahalina. Sa isang iglap, sumabog si Mahalina. Itinayo niya ang kanyang mga kamay at buong lakas na itinulak ang mesa. Lumipad ang mga plato, baso at pagkain. Ang tunog ng nababasag na babasagin ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumayo siya, ang mga matay nag-aapoy. Hindi ka mananalo, Alab. Sigaw niya, ang boses ay puno ng lason. Talo ka na. Simula pa lang sa inutil mong anak. Iniwan ni Alab ang restaurant na yon na may daladalang bomba sa kanyang telepono. Ang recording. Ang ebidensyang wawasak hindi lang kay Mahalina, kundi pati na rin sa kredibilidad ni Javier Santiago. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman niya ang lamig ng kontrol, ang tamis ng isang paparating na paghihiganti. Akala niya, hawak na niya ang lahat. Akala niya, siya na ang magdidikta ng susunod na mangyayari. Ngunit si Javier Santiago ay isang ahas na hindi naghihintay na matuklaw. Bago pa man sumikat ang araw, bago pa man maihanda ni Alab ang kanyang mga abogado, inilunsad na ni Javier ang kanyang huling nakamamatay na atake. Nagsimula ito sa isang tawag mula sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang board member. Alab, buksan mo ang news. Ngayon din. Nang buksan niya ang business channel, bumungad sa kanya ang mukha ni Javier Santiago sa isang press conference. Kalmado, kumpiyansa. At sa tabi nito ay ang mga abogado nito na may hawak na tumpok-tumpok na dokumento. At ang mga dokumentong ito, sabi ni Javier sa television, ay magpapatunay na ang De Villa Corp sa ilalim ng pamumuno ni G. Alabdebilla ay sangkot sa malawakang insider trading at pagmamanipula ng merkado sa loob ng maraming taon. Hindi ito isang hostile takeover, ito ay isang paglilinis. Nanigas si Alab. Mga kasinungalingan, mga pekeng dokumento,
Ngunit napakakumbinsido ng pagkakalatag. Si Javier ay hindi lang umatake. Nagtanim ito ng lason sa mismong ugat ng kanyang kumpanya, ginagamit ang mga paratang na mahirap patunayan at mas mahirap pang pabulaanan sa mata ng publiko. Ang recording niya laban kay Mahalina ay biglang naging walang silbi. Sino ang maniniwala sa isang babaeng nag-aakusa laban sa tumpok-tumpok na ebidensya laban sa kanya? Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga abogado, ang kanyang PR team, ngunit huli na ang lahat. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Bumagsak ang stock ng De Villa Corp sa pinakamababa nitong halaga sa kasaysayan. Ang mga investor na dati tumatawag sa kanya para magtanong, ngayon ay hindi na sumasagot. Ang mga alyansang binuo niya sa loob ng 20 taon ay gumuho sa loob lamang ng 2 oras. Natalo siya. Isang galaw lang ni Javier at na-checkmate siya. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang sala, hawak ang telepono, nakatingin sa screen ng TV, ngunit wala na siyang makita o marinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng kanyang pagkatalo. At sa gitna ng ugong na yon, isang tunog ang bumasag sa lahat. Ang nakatatakot na tunog ng pagring ng telepono mula sa itaas. Hindi ang kanyang telepono, kundi ang telepono sa kwarto ni Sinag. Kasunod noon ay isang sigaw. Ang sigaw ng yaya. "Sir! Sir Alab! Tulong!" Binitawan ni Alab ang lahat. Tumakbo siya paakyat ng hagdanan, 2-3 baitang sa isang hakbang. Ang puso niya'y kumakabog hindi na dahil sa negosyo, kundi sa purong takot. Pagbukas niya ng pinto, isang tanawin mula sa pinakamasama niyang bangungot ang sumalubong sa kanya. Nakahiga si Sinag sa sahig, ang katawan ay nanginginig at naninigas. Nangingisay. Ang mga matay nakatingin sa itaas, ngunit walang nakikita. Bula ang lumalabas sa bibig nito. "Sinag!" sigaw niya. Agad niyang binuhat ang anak. Mainit na mainit ang balat nito. Nagliliyab sa lagnat. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong alaala. Ang tanging natatandaan ni Alab ay ang walang tigil na pag-iyak ng yaya, ang tunog ng sirena, at ang pakiramdam ng maliit at nanginginig na katawan ng kanyang anak sa kanyang mga braso. Sa emergency room, pinaghiwalay sila. Naiwan si Alab sa labas, sa malamig na pasilyo, kasama ang amoy ng antiseptic at ang tunog ng mga aparaturang hindi niya maintindihan. Umupo siya sa isang upuang plastik. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot at may bahid ng laway ng kanyang anak. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-vibrate sa kanyang bulsa. Mga tawag, mga text, mga email mula sa isang mundong gumuho na. Ngunit hindi niya ito pinansin. Wala na siyang pakialam sa De Villa Corp. Wala na siyang pakialam kay Javier. Lahat ng yon ay nawala. Ang tanging mahalaga ay ang batang nasa loob ng kwartong yon, lumalaban para sa kanyang buhay. Doon niya naalala ang sinabi ni Diwa. Kung susubukan mong manalo sa pareho, baka pareho mo silang ikatalo. At ngayon, heto siya. Talunan sa parehong laban. Lumipas ang 1 oras na parang 1 taon. Sa wakas, lumabas ang isang doktor. Ang mukha ay seryoso. "Mr. De Villa." Tumayo si Alab. Ang mga binti nanginginig. "Ang anak ko. Kamusta po siya?" "Na-stabilize na po namin siya," sabi ng doktor. "Nababantayan na po namin ang lagnat at napigil na ang pangingisay. Physically, wala na siya sa panganib sa ngayon." Nakahinga ng maluwag si Alab. "Salamat, Dok. Salamat." Ngunit hindi ngumiti ang doktor. "Pero Mr. De Villa," pagpapatuloy nito, "ang problema ay hindi sa katawan niya. Base sa mga test na ginawa namin at sa history na sinabi niyo, ang nangyari sa kanya ay isang uri ng psychogenic seizure, isang matinding physical reaction sa isang matinding emotional o psychological trauma." Huminga ng malalim ang doktor.
Ang isip niya ang sumusuko, kaya sumusunod ang katawan. Nagawa na namin ang lahat ng magagawa namin sa parte ng medisina. Ngayon, ang lahat ay nakasalalay na sa kanya. Tumingin ang doktor ng diretso sa mga mata ni Alab at ang mga salita nito ang huling pako sa kanyang kabaong. Nasa lakas na ng loob niya yan ngayon, nasa kagustuhan niyang lumaban. Pumasok si Alab sa pribadong silid kung saan inilipat si Sinag. Ang tunog ng mahinang pag-beep ng monitor sa tabi ng kama ang tanging maririnig sa kwarto. Nakahiga ang kanyang anak, payapa, ngunit napakaputla, na may nakakabit na IV drip sa munting kamay. Ang lakas na ipinakita niya kanina sa harap ng doktor ay biglang naglaho. Sa pagtingin sa kanyang anak na walang kalaban-laban, naramdaman ni Alab ang bigat ng kanyang kabuuang pagkatalo. Umupo siya sa silyang katabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag na walang dextrose. Malamig ito. Walang buhay. Ganoon din ang pakiramdam niya sa sarili niya. Sa bulsa niya, patuloy pa ring nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang walang katapusang paalala ng mundong naghihintay sa kanya sa labas, ng mga board member na nagagalit, ng mga abogadong humihingi ng desisyon, ng isang imperyong gumuho. Sa loob ng maraming taon, ang teleponong yon ang naging sentro ng kanyang mundo. Bawat ring, bawat text ay isang utos na kailangan niyang sundin. Iyon ang nagdidikta ng kanyang halaga, ng kanyang pagkatao. Tiningnan niya ang telepono sa kanyang kamay. Ang screen ay umiilaw sa pangalan ng kanyang abogado. Pagkatapos, tumingin siya sa payapang mukha ni Sinag. Ang kanyang imperyo, ang kanyang anak, ang kayamanang pinaghirapan niya, ang kayamanang isinilang niya. At sa sandaling iyon, isang malinaw at hindi matitinag na kaliwanagan ang bumalot sa kanya. Isang epipanya. Ano ang halaga ng isang imperyo kung ang kaharian niya sa loob ng kanyang tahanan ay wasak? Ano ang halaga ng pagiging hari kung ang kanyang prinsesa ay nasa bingit ng kamatayan? Sa isang marahan, ngunit desididong kilos, pinindot niya ang power button ng telepono. Pinanood niya ang pagdilim ng screen hanggang sa ito'y maging isang blangkong salamin na nagpapakita ng kanyang pagod na mukha. Inilagay niya ito sa mesa, malayo sa kanya. Tapos na. Pinatay na niya ang ingay. Ngayon, ang tanging maririnig niya na lang ay ang pag-beep ng monitor at ang tibok ng sarili niyang puso. Anak, bulong niya. Hinahaplos ang buhok ni Sinag. Sorry kung ngayon lang si Daddy. Tumingin siya sa paligid ng kwarto, naghahanap ng kahit anong bagay na makakapagbigay sa kanya ng lakas na maibibigay niya sa kanyang anak. Sa kanyang wallet, nakita niya ang isang luma at lukot na litrato. Isang litrato niya kasama ang kanyang yumaong asawa, ang tunay na ina ni Sinag. Kinuha niya ito at ipinakita sa natutulog na bata. Sinag, anak, tingnan mo. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Si mama mo. Alam mo ba, nung pinagbubuntis ka pa lang niya, lagi niyang kinakausap ang tiyan niya. Sabi niya mo. Gusto niyang maging isang mananayaw ang anak niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Alab sa gitna ng kanyang mga luha. Sabi ko, bakit mananayaw? Baka mahirapan siya. Alam mo kung anong sabi niya? Sabi niya, kasi gusto kong matutunan ng anak natin kung paano sumayaw kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Gusto kong malaman niya na kahit anong pagsubok, kaya niyang gumalaw ng may ganda at lakas. Huminga siya ng malalim. Ang alaala ay parehong matamis at masakit. Lagi niyang hinihimas ang tiyan niya at bumubulong, maging matapang ka, munti kong sinag, maging ilaw ka. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga pangarap ng ina nito, ang mga paborito nitong kanta, ang mga maliliit na alaala na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang abalang buhay. Hindi niya alam
Kung naririnig siya ni Sinag, hindi niya alam kung may epekto ba ang kanyang mga salita. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya iniisip ang resulta. Ang mahalaga lang ay naroon siya. Ibinibigay ang tanging bagay na natitira sa kanya, ang katotohanan ng kanilang pagmamahalan. Sinag, liwanag. Yun ang pangalan mo kasi ikaw ang nagbigay liwanag sa buhay namin ng mama mo. Pagpapatuloy niya, ikaw pa rin ang liwanag ko, anak. Kaya parang awa mo na. Huwag mong hayaang mawala ang ilaw mo. Lumaban ka. Please. Lumaban ka para kay Daddy. Yumuko siya at hinalikan ng noo ng bata at doon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagsisisi, pagmamahal at pakiusap. Sa ilalim ng kanyang mga labi, naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang mga pilik mata ni Sinag ay kumukurap-kurap. Dahan-dahan, isang butil ng luha ang gumulong mula sa gilid ng mata nito, pababa sa kanyang sentido. Ang unang senyales ng buhay, ang unang sagot sa kanyang panalangin. Nanatili siyang nakatitig, hindi humihinga, naghihintay. At pagkatapos, dahan-dahan, unti-unti, bumukas ang mga mata nito. Hindi ito malinaw sa simula, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nag-focus ito sa kanyang mukha. Tinitigan siya nito, at sa kabila ng pagod at sakit sa mga matang iyon, nakita ni Alab ang pagkilala. At sa isang tinig na halos hangin lang, isang salita ang kumawala sa mga labi ni Sinag. Isang salitang bumuong muli sa nasira niyang mundo. Daddy. Ang salitang Daddy mula sa mga labi ni Sinag ay hindi lang isang salita. Ito ay isang himig, isang panibagong simula. Sa mga sumunod na araw sa ospital, nakita ni Alab ang unti-unting pagbabalik ng liwanag sa mga mata ng kanyang anak. Mabagal ang proseso. May mga araw na tahimik lang ito at may mga araw na nakikita niya ang bahagyang nanungiti sa mga labi nito. Ngunit ang mahalaga, naroon na ulit ito. Ang kanyang Sinag ay nagbabalik. Sa labas ng ospital, ang mundo ng negosyo ay patuloy sa pag-ikot. Ngunit para kay Alab, ito'y naging isang malayong ingay na lamang. Isang araw, habang binabantayan niya si Sinag, isang tawag ang nakalusot sa nakasilent niyang telepono. Si Carla, ang kanyang tapat na assistant. Sir? Sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay nag-aalala. Sir, alam kong ayaw niyong maistorbo, pero kailangan niyo tong malaman. Carla, wala na akong pakialam sa Hindi po tungkol doon, sir. Putol nito. Tungkol po sa recording. Yung recording ni Ma'am Mahalina. Anong tungkol doon? Tanong ni Alab. Sir, nileak ko po. Pag-amin ni Carla. Sinend ko sa isang kaibigan kong reporter. Kumakalat na po ngayon sa social media. Galit na galit po ang mga tao. Pinag-uusapan po ang ginawa niya sa bata. Pati na rin po si Mr. Santiago, nadadamay. Natigilan si Alab. Hindi niya inasahan yon. Sa gitna ng pagkakanulo at pagguho, may isang taong nanatiling tapat sa kanya. Ngunit imbes na makaramdam ng tagumpay, isang pakiramdam ng kapaguran ang naramdaman niya. Salamat, Carla, sabi lang niya. Pero hayaan mo na sila. Binuksan niya ang kanyang social media. Ang recording ay naging viral, nagbabaga sa galit ang mga komento. Justice for Sinag ang nagtitrending. Ang pangalan ni Mahalina at Javier Santiago ay sinisira. Binabato ng putik na sila mismo ang gumawa. Ang publiko, na minsan nang humusga sa kanya, ngayon ay nasa panig na niya. Ngunit habang tinitingnan niya ang kaguluhan, wala siyang naramdamang saya. Pinatay niya ang telepono at tumingin sa kanyang anak na naglalaro ng isang puzzle sa kama. Napagtanto niya, ang paghihiganti ay hindi na mahalaga. Ang katarungan ay hindi matatagpuan sa pagkasira ng kanyang mga kaaway,
kundi sa pagbuo ng kanyang nasirang anak. Ilang araw pa, pinayagan na ring makauwi si Sinag. Ang Villa Silangan, na dati naging isang malamig na bilangguan, ay sinubukan nilang gawing isang tunay na tahanan. Dinala ni Alab ang mga physical therapist sa bahay para tulungan si Sinag sa kanyang paglalakad. Ang bawat session ay mahirap. Ang bawat pagtayo ay isang pakikibaka. Isang hapon, nasa home gym sila. Si Sinag ay nakakapit sa parallel bars, sinusubukang humakbang, habang si Alab ay nasa tabi niya, handang sumalo. Kaya mo yan, anak. Isa pa. Pag-engganyo ni Alab, ngunit pagod na si Sinag. Bumitaw ito sa mga bakal at umiling. Ang mga matay nangingilid sa luha ng frustrasyon. Pagod na po ako, Daddy. Okay. Sige, sabi ni Alab. Hindi ito pinilit. Magpahinga muna tayo. Naupo sila sa sahig. Tahimik. Biglang lumingon sa kanya si Sinag. Daddy, totoo po ba yung sinabi niyo sa ospital tungkol kay Mama? Tumango si Alab. Oo, anak. Lahat ng yon ay totoo. Talaga po bang gusto niyang matuto akong sumayaw? Oo, dahil alam niyang matapang ka, sabi ni Alab. Hinahaplos ang buhok nito. Alam niyang kaya mong lampasan ang kahit ano. Tumingin si Sinag sa kanyang mga paa. Pagkatapos, tumingin ito sa mga bakal na binitawan niya kanina. Isang bagong determinasyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nagulat si Alab nang dahan-dahan itong gumapang pabalik sa parallel bars. Humawak itong muli, huminga ng malalim, at sa pagkakataong ito, hindi lang ito humakbang. Binitawan nito ang isang kamay. Pagkatapos, ang isa pa. Sa loob ng ilang segundo, nakatayo ito ng walang suporta. Nanginginig, ngunit nakatayo. Napigil ni Alab ang kanyang hininga. At pagkatapos, sa isang kilos na puno ng lahat ng tapang na naipon niya. Itinaas ni Sinag ang kanyang kanang paa. Inihakbang, sumunod ang kaliwa. Isa, dalawa, tatlong hakbang. Tatlong maliliit na hakbang na walang saklay, walang suporta. Tatlong hakbang na parang 1,000 milya. Sa ikatlong hakbang, nawalan ito ng balanse. Ngunit bago pa man ito bumagsak, sinalo siya ng mga braso ng kanyang ama na noon pa may nakahanda na. Niyakap niya ang anak ng mahigpit at doon, hindi na niya napigilan ang mga luha ng purong kagalakan. Nakita mo? Nakita mo? Ang galing-galing mo, anak! Itinaas ni Sinag ang kanyang ulo mula sa pagkakayakap. Ang mukha nito'y basang-basa rin sa luha, ngunit sa ilalim ng mga luhang yon, isang bagay na matagal nang nawala ang muling lumitaw. Isang ngiti. Isang tunay, malawak, at maningning na ngiti. Ang ngiting kayang magpaliwanag sa pinakamadilim na gabi. Niyakap niya ang leeg ng kanyang ama. At sa isang tinig na malinaw at puno ng pagmamahal, isang tinig na walang bakas ng takot o sakit, sinabi nito ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Alab. Mahal kita, Daddy. Ang ngiti ni Sinag ay naging araw na muling sumikat sa buhay ni Alab. Ang mga sumunod na linggo ay napuno ng mga bagay na matagal nang kinalimutan ni Alab. Pagtawa sa hapagkainan, paglalaro sa hardin, at mga gabing nagtatapos sa pagbabasa ng kwento bago matulog. Ang De Villa Corp at ang gulo na nilikha ni Javier Santiago ay tila mga alaala na lamang mula sa isang malayong panaginip. Ngunit dumating ang araw na kinailangan niyang harapin ang realidad ng mundong kanyang tinalikuran. Isang pulong kasama ang kanyang mga abogado at ang natitirang board members ang itinakda. Hindi sa isang malamig na boardroom, kundi sa mismong sala ng Villa Silangan. Alab, kailangan nating gumawa ng desisyon, sabi ni Attorney Morales, ang kanyang matagal ng legal counsel. Dahil sa iskandalo, bumagsak ang reputasyon ni Santiago. May pagkakataon tayong lumaban, bawiin ang kumpanya. Tumingin si Alab sa mga mukha ng kanyang mga kasama. Nakita niya sa kanila
Ang pagnanais na bumalik sa dati, na muling itayo ang imperyong kanilang pinagsamahan. Ngunit nang tumingin siya sa sarili niya, wala na siyang makitang ganoong apoy. Ilang taon na ba akong nagpapatakbo ng Devilla Corp, ate? Tanong niya. Mahigit 20 taon na, Alab. Tumango si Alab. 20 taon na akong nakikipaggiyera para sa mga gusali at numero. 20 taon na akong naghahabol ng anino. Sa tingin ko, sapat na yon. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ibebenta ko ang controlling shares ko. Pagpapatuloy ni Alab, ang boses ay kalmado at desidido. Kukunin ko lang ang sapat para sa amin ni Sinag at para sa isang bagong proyekto. Ang matitira, nasa sa inyo na kung paano nyo muling itatayo. Pagod na ako sa pagiging hari. Gusto ko nang maging ama. Ang pagpupulong ay natapos nang may halong pagkadismaya at pag-unawa mula sa kanyang mga kasama. Kinabukasan, sa isang simpleng pagpirma ng mga dokumento, isinuko ni Alab ang kapangyarihang minsan niyang itinuring na buhay niya. Walang pagsisisi, tanging kapayapaan. Ilang linggo ang lumipas, tinawagan niya si Diwa Cruz. Nagkita sila hindi sa opisina nito, kundi sa isang maliit na coffee shop. Kamusta na si Sinag? Agad na tanong ni Diwa. Ang nangiti sa labi ay totoo. Masaya siya, sagot ni Alab. At sa pagsabi niya noon, isang ngiti rin ang namutawi sa kanyang mga labi. Tumatawa na siya, naglalakad, nagsisimula ng maging bata ulit. At ikaw? Tanong ni Diwa. Kamusta ka na? Masaya na rin, sagot ni Alab. Masaya sa pagiging daddy lang. Humigop siya ng kape bago magpatuloy. Diwa, kaya ako nakipagkita sa'yo dahil meron akong ideya. Isang pangarap. Ikinuwento niya ang kanyang plano. Ang malaking bahagi ng perang nakuha niya mula sa pagbenta ng kanyang shares ay gagamitin niya para magtayo ng isang foundation, isang pundasyon na tutulong sa mga batang may kapansanan at mga batang nakaranas ng abuso. Isang lugar kung saan makakakuha sila ng libreng therapy, physical rehabilitation, at higit sa lahat, isang ligtas na lugar para maging bata. Gusto kong pangalanan itong Bahay Diwa at Pag-asa, sabi ni Alab, tinitingnan si Diwa. Isang tahanan para sa kaluluwa at pag-asa. At gusto kong ikaw ang maging head consultant. Ikaw ang maging diwa nito. Natigilan si Diwa, ang mga matay nangingilid sa luha. Alab, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Yan ang pangarap ng bawat therapist. Hindi mo kailangang sumagot agad, sabi ni Alab. Pero para sa akin, ito na ang bago kong imperyo. Ito na ang bago kong Devilla Corp. Ang mga sumunod na buwan ay naging abala sa pagpaplano at pag-aayos. Isang araw, isinama ni Alab si Sinag sa isang maliit na bahay ampunan na sinusuportahan ng isa sa kanyang mga dating kasosyo. Ito ang unang pagkakataon na makikita ni Sinag ang ibang mga bata na may pinagdaanang katulad niya. Sa simula, si Sinag ay nahihiya, nakakapit lang sa kamay ng kanyang ama. Ngunit nang makita niya ang isang batang lalaki sa isang sulok na nahihirapang abutin ng isang laruan, dahan-dahan siyang bumitaw. Lumapit siya sa bata, kinuha ang laruan at ibinigay dito. Umupo siya sa tabi ng bata at nagsimulang makipaglaro. Maya-maya pa, may lumapit na isa pang bata at isa pa. Hanggang sa si Sinag ay napapalibutan na ng kanyang mga bagong kaibigan, lahat sila'y nagtatawanan. Pinanood ni Alab ang eksena mula sa malayo. Ang puso niya'y puno ng pagmamalaki at saya. Ang kanyang anak, na minsan ay biktima, ngayon ay nagiging isang simbolo ng paghilom para sa iba. Habang pauwi sila sa sasakyan, tahimik si Sinag. Akala ni Alab ay napagod ito, ngunit bigla itong nagsalita. Ang boses ay seryoso. Daddy? Yes, anak.
Yung mga bago ko pong kaibigan. Pwede po ba silang maglaro sa Villa Silangan? Napangiti si Alab sa tanong ng anak. Isang tanong na nagbigay sa kanya ng isang mas magandang ideya. Anak, sabi niya, may mas maganda pa akong plano kaysa dyan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malalamig at nakabibinging katahimikan ng Villa Silangan ay isa na lamang malayong alaala. Ang matatayog na pader na dati sumisimbolo sa yaman at pag-iisa ay ngayoy pinalamutian ng mga makukulay na guhit ng mga bata. Ang dating amoy ng floor wax at mamahaling pabango ay napalitan na ng amoy ng bagong lutong tinapay at ng pinaghalong samyo ng damo at bulaklak mula sa hardin. At higit sa lahat, ang katahimikan ay napalitan na ng musika. Ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Alab, ang walang patid na tawanan ng mga bata. Ang Villa Silangan, ang mansyong minsan ay naging haul, ay opisyal ng naging sentro at tahanan ng bahay diwa at pag-asa. Sa gitna ng malawak na hardin, nakaupo sa damuhan si Alab de Villa. Ang kanyang suot ay hindi na isang mamahaling suit, kundi isang simpleng t-shirt at maong na may bahid ng kaunting putik. Kasama niya ang isang grupo ng mga bata. Lahat sila'y nakapalibot sa isang batang babaeng masiglang nagkukwento. At pagkatapos, sabi ng batang babae, ang mga matay nagniningning, lumipad ang munting ibon. Kahit may pilay ang kanyang pakpak, natutunan niyang lumipad ng mas mataas pa sa lahat. Iyon si Sinag. Hindi na siya ang batang laging nakayuko at tahimik. Ngayon, siya na ang leader ng kanilang munting grupo. Ang kanyang mga saklay ay nakatabi na lang sa isang sulok, nagsisilbing paalala ng kanyang nilampasang pagsubok, hindi ng kanyang limitasyon. Siya ay tumatakbo, tumatalon, at sumasayaw. Sa gitna ng mga batang minsan ay tulad niyang nawalan ng pag-asa. Dumating si Diwa, dala-dala ang isang pitzel ng juice at mga baso. Umupo ito sa tabi ni Alab sa damuhan. Mukhang masaya sila, sabi ni Diwa, ang mga matay nakatuon kay Sinag. Araw-araw, sagot ni Alab, hindi inaalis ang tingin sa anak. Araw-araw, isang himala. Pinagmasdan ni Diwa ang buong paligid, ang mga batang naghahabulan, ang mga therapist na nakikipaglaro, ang buong villa na puno ng buhay. Tumingin siya kay Alab, ang lalaking minsan niyang nakilala na puno ng galit at pagkabalisa, na ngayoy mayroong isang kapayapaan sa kanyang mukha na hindi mabibili ng kahit anong halaga. Nagawa mo, Alab, sabi ni Diwa sa mahinang tinig. Naitayo mong muli ang iyong paraiso. Umiling si Alab, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Diwa, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at isang malalim na pag-unawa. Hindi ako Diwa, sabi niya. Si Sinag ang gumawa nito. Itinuro niya ang kanyang anak, na noon ay tumatawan ng malakas kasama ang mga kaibigan. Villa Silangan, bahay sa Silangan. Akala ko dati, ipinangalan ko ito dahil maganda ang tanawin ng pagsikat ng araw mula rito. Huminga siya ng malalim. Ngayon ko lang naintindihan, siya ang aking silangan. Siya ang aking bukang liwayway pagkatapos ng pinakamahabang gabi ng buhay ko. Nang magtatakip silim na at ang mga bata ay nagsimula nang pumasok sa loob para sa hapunan, tinawag ni Alab si Sinag. Anak, halika muna dito. Tumakbo si Sinag palapit sa kanya at yumakap ng mahigpit. Binuhat siya ni Alab. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw, ang langit na nagkulay, kahel at lila. Ang ganda, Daddy, bulong ni Sinag. Isinandal ang ulo sa balikat ng ama. Oo, anak, napakaganda, sagot ni Alab, hinigpitan ng yakap. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang lahat. Nawala sa kanya ang isang imperyo na gawa sa bakal, salamin at pera. Ngunit ang ipinalit ay isang mundong hindi masukat.
Isang mundong puno ng tawanan, ng maliliit na hakbang, ng mga pangarap na muling nabuo, at ng walang katapusang pagmamahal ng isang anak. Nawala sa kanya ang lahat para lang matagpuan ang tanging bagay na tunay na mahalaga. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Alab at Sinag. Isang kwento na nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o sa taas ng mga gusaling ating naipatayo, kundi sa lalim ng pagmamahal na kaya nating ibigay at sa kalidad ng oras na inilalaan natin sa mga taong tunay na mahalaga. Minsan, sa ating paghahangad na ibigay ang mundo sa ating mga anak, nakakalimutan nating ang tanging kailangan lang pala nila ay ang ating mundo, ang ating presensya, ang ating pag-unawa, at ang ating yakap. Maraming salamat po, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa paglalakbay na ito ng puso. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni na Alab at Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? Nais po naming marinig ang inyong mga komento at saloobin. At kung meron po kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa mga susunod nating programa, i-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, hindi binasa ang sulat ko.